Good afternoon po sa inyong lahat at magandang tanghali sa aking bagong partner ngayong araw. Nais po naming i-welcome ang isa pa nating makakasama tuwing Miyerkules, si Puwersa ng Bayaning Atleta o PBA Party List Representative Migs Nograles. Good afternoon sa iyo, Congresswoman Attorney Migs. Good afternoon, Nina, and I'm so happy to be part of Bagong Pilipinas ngayon. Yes, we're excited to have you here, lalo na yung mga bibigay mo sa amin ng mga legal advice na dapat abangan ng ating mga manonood. Tungkol sa mga concerns nila, no, na kahit po sino sa inyo pwede pong dumulog dito sa amin. Simula every Wednesday yan, with Attorney Migs. Pero Attorney Migs, hingi muna kami. No? Alam ko galing ka kanina ng Kongreso. Yes. Ano ba ang update natin dyan? Lalong-lalo na tungkol dito sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. At ano po ang implikasyon ng pagdalo ng 43 lawmakers from Mindanao? May kinalaman ba ito sa hindi sila pabor sa pagkalas sa Pilipinas? Well, hindi naman tong bagong issue. I think this is the 12th Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Yes. And pumunta po itong mga 43 or 45 lawmakers, kasama po ako doon last weekend sa Sultan Kudarat. And nagpapakita lang talaga ito ng pagkakaisa ng executive and legislative branch na sinusuporta ang administrasyon na to para sa ating bagong Pilipinas at sa serbisyong binibigay sa ating mga taong bayan at mga serbisyo na magiging maganda sana sa kabuhayan ng mamamayang Pilipino. And yes, of course, si Attorney Representative Migs is from Mindanao, and it's nice to see you all together, no, na magkakasama. Para naman lalo pa natin maramdaman na walang gustong kumalas, no? Meron bang anong sentiment ng iba sa mga kasamahan mo ng mga representatives from Mindanao? Pinaka siguro common thing that we are talking about is dapat magkaisa ang Pilipinas. Hindi dapat nagpo-push for ang pagkakahiwalay dahil ang gusto naman natin ay isang unity, ang pagkakaisa. At sana matanggal itong mga aspeto ng political aspect at magkaisa na lang tayo para sa kabubuti ng ating mga mamamayan. Yes. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, ano? May kailangan tayo talagang magsama, lalo na sa usapin sa West Philippine Sea. Okay, alamin naman natin ang mainit rin po sa Senado at sa Kamara, yung usapin sa charter change. Oo, pero itong minimum wage increase, mukhang may kanya-kanya na naman po kayong version dyan. No? Merong version ng Senado, may version ang Kongreso. Wala namang paligsahan ba dito, Attorney Congresswoman Migs? Well, you know, when it comes to this, it's part of the legislative process. Meron naman version ang Senado, may version din ang House of Representatives. Iba-iba naman po, hindi lang dito sa issue na to. It's been before, ever since before, diba? Ito naman, yung version ng Senate ay 100 pesos. Ang pinag-aaralan po na version ng House na nasa committee level ay between 150 to 350 na talagang kailangan pag-aralan dahil nga po yung 100 increase ay hindi naman sapat sa magiging increase sa sweldo, sa pagbayad ng ating mga mamamayan, mga laborers natin sa everyday expenses. So, nakikita namin na kung sa Kongreso, kung kayo ang tatanungin, yung mga congressman natin, no, and congresswomen like you want it mas mataas pa. Kasi kung 100 sa Senado, sa inyo, between 150 to 350 pesos. Yes. So, yan yung pag-aaralan natin because hindi lang dito sa increase para makabuti sa buhay ng ating mga empleyado, but it will also have repercussions and consequences din kung kaya ng mga employers. Diba? So, kailangan natin i-balanse, pag-aralan ng mabuti. Kaya pag-aaralan po muna ng mabuti ng ating Committee on Labor. Opo, kasi alam niyo naman, yung mga business owners, lalo na yung mga maliliit, sila yung magiging pinaka-apektado kapag nangyari ito. At I'm sure may mga magre-react dyan, sasabihin nila, naku, 99% or 98% mga small business owners na sila yung affected. Ano pong masasabi niyo dito, Attorney Migs? Yeah, so we did the study, we looked into it, 98% ng ating industry is run by micro and small. At magiging mahirap nga saluhin itong capital ng pag-increase ng wages. Kaya po, talagang kailangan aralin, kailangan mapakinggan ang mga resource persons na tatalakayin po ng Committee on Labor and Employment. Alright, aabangan namin yung mga updates tungkol dyan. Maraming salamat, Attorney Migs.